Severe tropical storm na si Bagyong Opong. Bagamat nasa severe tropical storm, bahagyang maantala ang further intensification. Ano ang dahilan? Alamin. Bagamat exaggerated ang tropical cyclone warning signal number ni Pag-asa, pero nakataas na sa tropical cyclone wind signal number 2 ang ilang bahagi ng Northern Samar, Sorsogon at Albay. Nalalabi sa bandang kanluran ng Southern Luzon, kasama na ang Mega Manila hanggang bandang Isabela, nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 na. Pero sa PIMO weather, estimated tropical cyclone wind signals hindi pa abot sa ilang anumang lugar sa Eastern Visayas at Bicol region. Matitinding pag-ulan ramdam na sa Kabikulan at ilang bahagi ng Eastern Visayas at eastern part ng Mindanao. Nalalabi ng Northern Luzon, sa kanluran patuloy pa rin ang makakaranas ng ulan, bunsod naman ng ipag-iral sa habagat. Kaya Metro Manila, expected pa rin ang mga kalat ng mga pag-ulan ngayong maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, September 25, 2025. Ang oras sa ating Boss May Maga ay alas 11:18 na ng umaga. Bagamat katamtaman muna ang panahon natin sa Metro Manila at ilang bahagi pa rin ang Northern Luzon, so medyo exaggerated pa yung itinaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number ni Pag-asa, na sakop pati ang Metro Manila at ilang bahagi pa rin ng Calabarzon. Maaga nilang itinaas ito sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Hindi ko alam kung bakit, pero paano nila na-conclude na magtaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Metro Manila bagamat napakalayo pa ng sentro ng bagyo. At kasalukuyang nagkakaroon pa siya ng medyo hirap sa kanyang development ngayon dahil nga po sa may umiiral nga po o medyo may tumutulak sa kanya dyan sa Timog Silangan. Dahil sa tumutulak dito kay Ompong, medyo na-distort ang kanyang sirkulasyon sa kasalukuyan. Kaya wala tayong idea kung paanong dahilan na nagtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kabilang na ang Metro Manila. Pero maintindihan natin kung nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dyan sa may bandang Sorsogon nga po o bandang Albay or Northern Samar, at least dyan medyo mas malapit na rin yung kanyang outer rain band. Although sa ating Tropical Cyclone Wind Signal estimation, hindi pa abot ang bahagi ng yan ng bandang Eastern Samar. So maunawaan natin. Pero yung magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1, umaabot pa nga sa Mindoro yung pagtaas ni Pag-asa. So medyo exaggerated po para sa akin ang analysis na yon. Kaya makikita ninyo maaraw dito at hindi tayo nakakaramdam ng maulan pa o drizzle at may mga bugso ng hangin, epekto ng isang bagyo. Kapag hindi pa natin masyado ramdam yan, normally habagat lamang na pag-ulan yan. Kaya hindi ko alam bakit nagtaas na kagad sa Tropical Cyclone Wind Signal. Siguro mga bandang gabi or maghahating gabi siguro yan, medyo pwede na magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal. Pero again, medyo hirap ngayon si Opong sa kanyang kasulukuyang development. Itatalakay natin mamaya-mayang konti kung ano ang dahilan bakit ganun. Sa ating lagay na panahon muna, kasama ang Metro Manila, makikita natin wala tayong nakikitaan dito sa Doppler radar ng data feed ni Pag-asa. Pero kung titingnan natin sa bandang katimugang bahagi ng Luzon, tingnan natin kung aktibo ang Doppler radar, medyo, so mukhang okay. Yan, kung titingnan natin dito is may rason na para nga naman magtaas ng tropical, pero dapat Tropical Cyclone Wind Signal number 1 siguro muna ang bandang Catanduanes at ilang bahagi nga po ng Albay, Legazpi, Sorsogon at ilang pati ng Northern Samar, dyan sa pagitan ng Katarman, yan, Lawang, Palapag hanggang bandang Gamay siguro. Kasi kung papansin natin, mga naglalay to moderate, pero dito sa bandang Catanduanes medyo nagmo-moderate to heavy na rin. So posible na rin i-consider na magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Yan, yung pinaka frontal quadrant kasi niya medyo nakatapat kay Catanduanes.
Kaya sila unang nakakaramdam ng matitinding buhos ng ulan. Pero sa may bandang Legazpi, Sorsogon, medyo hindi pa siguro ang mga tropical cyclone wind signal number 1. Yun ang nakikitaan ko analysis dito. Pero the official si Pag-asa ay susundin po natin ito. Maganda po makapag-prepare po tayo. At least, makikita naman natin sa Doppler radar ay makikita ang matitinding pag-ulan ngayon ang bumubuhos. So asahan ang moderate to heavy rain showers ngayon ang umiiral sa Kabikulan, lalo na ng mga taga Catanduanes, ilang bahagi ng Karamuan, Legazpi at umaabot na rin dito sa may bandang dulo ng Sorsogon, Naga or rest of Camarines Sur. So unti-unti maapektuhan na rin ang bandang Camarines Norte, dyan siguro sa bandang Dayet. Pero ang malakasan na pag-ulan muna ang mas mararamdaman dito sa Catanduanes at ilang bahagi nga po dyan sa Sorsogon, yan. Kabilang na ang Albay, yan, kasama na rin po ang apektado ngayon. Ngayon, since medyo tipid ang Doppler radar, ay double check natin ang gamit ang pinaka-satellite. Hindi, dito na lang po. Ayun, naka-ready na po kasi yung pinaka-satellite para mas kita natin yung area na sasakupin itong bagyo. Makikita po natin dito ang malawakan na ito. So medyo zoom in natin ng konti. Update natin yung view. So makikita po ang apektadong lugar dito sa may bandang Bicol region nga po, especially Catanduanes. Moderate to heavy rain na ang umiiral sa kanila. At ilang bahagi ng Northern Samar. Ayan, so zoom in natin ng konti. At makikita po natin ang kasama na ang Catanduanes at ilang bahagi ng Northern Samar at Eastern Samar na apektado na rin po ng mga kalat-kalat na mga moderate to heavy rain showers ngayon dyan. So dito pwedeng magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 to signal number 2 siguro. Pero kasama ang Metro Manila, para sa aking observation, medyo exaggerated po yung pagtaas ng yan. Yun, makikita natin hindi pa naman masyado naabutan ng malawakang pag-ulan ang bahagi nga po ng Calabarzon area dito. Kasama na ang Metro Manila at hanggang Central Luzon po. Ang mas concentrate muna na inuulan dito nga po sa may bandang Bicol region sa Legazpi, Catanduanes, Sorsogon hanggang dito sa may bandang Northern at Eastern Samar area. So umaabot din ang ilang pag-ulan dyan sa may bandang Surigao region. Kaya ingat po at iwasan na lang po natin muna lumabas o pumalaot sa mga baybayin at listo po sa mga posibleng pagguhon ng lupa na naman dahil magiging halos maghapon na naman ang mga intermittent rain showers sa inyong lugar. Although nakataas na yan sa tropical cyclone wind signal number 2 nga po kay Pag-asa. Sa ating lightning detection system, meron tayong 59 to 60 lightning strikes ang nadedetect ng aking lightning detection. Pero as of 11:28 AM, antayin natin mag-load yung 100 plus minutes kung merong latest. Ayun, so nag-load na po. Total of 115 lightning strikes na po tayo. Outer po yan. Pero sa inner, malapit sa lupa ay nasa 74 lightning strikes po. Kalimitan dito yan sa may bandang West Philippine Sea at ang ilan meron sa may bandang Bicol region po o karagatan ng Eastern Samar. Ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat dahil may mga umiiral po tayong mga pagkulog at pagkidlat lalo na't lumalapit ngayon ang sentro ng bagyo. Nakataas ang rainfall advisory ngayon sa Mindanao. Sa halos buong part ng Mindanao ngayon ang nakataas. Pero most concentrated nga po dahil sa outer rain band ni Opong, ang buong Surigao del Norte at ilang bahagi nga po ng Caraga. Kasama na ang Davao Oriental, Agusan del Sur, yan, Davao del Norte, Maguindanao del Sur. So almost buong Davao region at Sorsogon area at Barm. Kasama rin sa itinaas hanggang sa may bandang Zamboanga, Sibugay na po yan at Zamboanga del Norte. Mag-ingat po pero asahan hindi masyado matindi ang magiging buhos ng ulan dahil ang concentration naman kasi medyo dito lamang sa may bandang northeastern part ng Caraga or Surigao del Norte. Ingat na lamang sa biglaang magkakaroon ng mga occasional rain showers lalo sa kanluran nga po dahil sa medyo nahahatak na po ng habagat na magpapaulan sa kanluran naman ng Mindanao. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po muli ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So makikita dito sa CCTV snapshots, medyo umaaraw-araw muna dito sa amin. So hindi pa talaga ramdam ang presensya ni Opong dito. Mga bukas pa talaga yan ng bandang umaga, mas mararamdaman yan dito sa Metro Manila ayon sa huling
forecast track ni Opong ha. So sa ating lowest temperature ni tala na weather station kaninang 5:52 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon highest na sa amin sa Caloocan ang 30.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:46 PM. Ibig sabihin, mababa lang ang aming heat index kahapon na nasa 38.6 degrees Celsius. Ang aming init pandama kahapon, yan, 38.6 degrees Celsius lamang. So, kung titingnan natin sa ating almanac, climate ng heat index forecast, as of 9:53 AM, nakapagtala na kami sa Caloocan ng 39.6 degrees Celsius. Extreme caution na po yan, pero manageable naman. At sa maghapon ay mukhang yan na pong pinakamataas o mananatiling mababa ang heat index forecast sa amin. But since hindi na masyado ramdam ang kalurang bagay ng Nodo Luzon dahil under slowing to dissipate na rin po itong si Opong, si dating bagyong Nando, ay nagagawa pa rin niya medyo mahahatak pa rin ang bandang dito sa may bandang kanluran ng Luzon. Pero hindi na masyado coordinated na nahahatak ang habagat dahil most of habagat ngayon unti-unti nang napupunta kay bagyong Opong dito sa may bandang timog kanluran ng bansa. So yung habagat dito sa bandang kanluran ng Nodo Luzon medyo naghahampering ng konti pero umaabot ang ilang bahagi ng trough nito sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, kabilang na ang Ilocos Norte, hanggang Zambales, kabilang na ang ilang bahagi ng Mindoro at bandang Palawan, especially dyan sa may bandang Coron, Palawan po. So, yun po ang ina-expect po natin na heat index. Naasahan natin na medyo mababa pa rin ang heat index sa kanila. So, makikita natin 38 degrees Celsius lang. So, wala tayong magiging komento. Pero double check natin sa Cagayan Valley kung tumataas na ba. Well, papansin natin, medyo tumataas sila ng konti, 40 degrees Celsius sa may bandang Tuguegarao, abot hanggang 42 degrees Celsius mamayang hapon. So, medyo manageable pa rin kahit papano, although mataas na yan na maituturing dahil lagpas na sa 40 degrees Celsius. Sa Santiago, Isabela naman, ang heat index sa kanila ay medyo mataas na rin, 40 degrees Celsius, pero pinakamataas hanggang 42 degrees Celsius, starting 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon, yan, hanggang 42 degrees Celsius. So, hindi naman ganun katindi, medyo manageable pa rin ang kanilang heat index. Sa bandang Dagupan naman, medyo gloomy rito, kaya asahan na hanggang 40 to, medyo mainit din. Hanggang 40 to 43 degrees Celsius, so medyo maalinsangan sa inyo dyan sa bandang Pangasinan. At aabot sa 43 degrees Celsius. Akala natin mababa pa rin, umabot na pala ng 43. So, medyo umaalinsangan na sa inyo dyan ngayong araw. Pero mukhang magiging panandalian lamang yan dahil baka bukas babalik na naman tayo sa maulang panahon. Starting yan bukas mula dito sa may bandang Laguna nga po kapag lumapit na ang sentro ni Opong. Sa ngayon ay medyo nagha-hot humid at umaalinsangan muna kayo dyan. Starting yan ngayong alauna hanggang alas 2 ng hapon na papalo sa danger of 43 degrees Celsius. Sa Tarlac, Central Luzon ay nasa 38 degrees Celsius po, pero papalaw ito hanggang 43 degrees Celsius na mayang alas 2 daw ng hapon. So medyo umaaraw-araw na rin sa inyo at medyo umalinsangan. Double check natin sa may bandang Batangas. Ang kanilang heat index forecast, medyo mataas din, 40 degrees Celsius, pero yan na po yung pinakamataas sa inyo. So medyo manageable at mukhang medyo gloomy o makulimlim sa inyo. Sa bandang San Jose, Occidental Mindoro, double check natin, bahagya lamang na mataas din. Halos hindi pong mapalo sa 40 degrees Celsius. So medyo maulan siguro dyan sa inyo. Lalo na dito sa may bandang Palawan. Kaya diretso agad tayo sa may bandang Cebu. Para sa heat index nila ay mababa na. So dahil nga po nagkakaroon na nga po ng pag-ulan dyan sa may bandang Eastern Visayas. So umaabot na po yung pinaka-outer trough at yung hatak dito sa bandang kaluran ng habagat natin. Kaya nagiging overcast, maulap na rin sa inyo dyan sa kanluran ng Visayas. At sa Mindanao naman, sa bandang Davao Region, especially Davao City, double check natin, ay mababa rin ang kanilang heat index. Malamang medyo makulimlim siguro, epekto na rin ng southwesterlies na medyo nahahatak na rin ni Opong. Ganon din sa may bandang Zamboanga Peninsula. So most probably, medyo mataas muna ang temperatura natin sa bandang Luzon, especially nga po dito sa bandang Ilocos Region at bandang Cagayan Valley at Central Luzon. Medyo mataas muna. Kaya nagtataka tayo na bakit nakataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, which is decided naman yan ni Pag-asa. So wala tayong magagawa.
dahil official sila at susundin po natin yon. Samantala sa PX Extremes, in past 24 hours, nangunguna sa pinakamataas na temperatura ang Zamboanga Peninsula daw na may 34.1 degrees Celsius. Sa Baguio naman, mas chilling pa rin sila, medyo cold breeze at 16.8 degrees Celsius. Pero halos 17 degrees Celsius na rin itong maituturing. So medyo bahagya lamang ang pagbaba. At sa Iloilo naman ang Iba Zambales, nakaranas sila ng 57 mm na total rainfall. Pero sa amin sa Caloocan, 8.7 mm lamang ang naging total rainfall namin. Dahil nga po unti-unti nag-improve na po ang weather condition namin sa Caloocan kahapon. So nakaka 186.3 mm na po kami for 7 days or total September rainfall ay 538.8 mm na. Halos 69.2 mm na lamang ang difference para sa total average for September rainfall. So, maiko-consider ko na ito, napasok na siya sa average rainfall for September na pinaka-highest peak ng magiging ulan dito sa Metro Manila for the month of September. Sa atin namang high tide and low outside humidity muna, 81% at bumaba ito ng 1% since last hour. Mataas pa ang ating atmospheric pressure, alanganin na thunderstormy, 1,008 hectopascals. Ayan, kakapitik lang sa 1,007. So, malamang nasa 1,007.5 to 1,007.8 hectopascals yan. Instead, ito since last hour. At sa ating high tide and low tide status, ay pa-maximum high tide pa rin tayo. Pero alam na natin ang mangyari para makita na rin po ninyo. Tingnan natin ang Global Tropical Cyclone Assessment Monitoring for Significant Wave Height. Well, very obvious, delikado pong pumalaot ngayon sa buong Eastern Visayas hanggang Northeastern Luzon. Pero mataas pa rin ang pag-alon sa kanlurang bahagi ng bansa natin, naglalaro 1.5 hanggang 4 meters po. Lalo na sa may bandang silangan, umaabot sa hanggang 4 na metro po ang taas. So expected po na maglalaro sa 2 metro ang magiging bugso dyan sa mga baybayin ng Bicol Region at Eastern Visayas po. O yung daluyong na tinatawag natin ay delikado po dyan sa may bandang baybayin ng Bicol Region at Eastern Visayas po. So delikado, wag muna pong pumalaot dahil kasalukuyan po kayong umiiral dyan at yung sentro nga po nitong si Bagyong Opong ay nariyan na ang pinaka-alon niya sa mga baybayin ng Bicol Region at Eastern Visayas. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inasang lulubog po ito mamayang 5:50 PM. At ang ating 10% illuminated na po na waxing crescent. Pero kaka-moonrise pa lamang nito. Yan, nasa 41 degrees pa lamang yung kanyang elevation. So nag-moonrise po ito kaninang 8:18 AM at lulubog pa po ito mamayang 5:57 PM. Mamayang gabi po. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging maulan pa rin, maulap ang ating panahon dito sa Metro Manila base sa aking weather forecast outlook sa Caloocan. 100% chance of rain, ganun din bukas na nasa 97% chance of rain na may mga aasahan pa rin mga occasional rain showers sa maghapon. High sa lowest temperature maglalaro 29 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, although late po ito dahil madaling araw pa lang po na itala ito, yung data feed dito sa ating dashboard, pero namataan si Opong, international name Bualoy, ay namataan ang sentro niya 465 km east of Guian, Eastern Samar. Maximum sustained wind 110 km per hour, so severe tropical storm na kay Pag-asa 110 km per hour. At bugsong umaabot ng 135 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Yan po yung epekto niya. Well, tingnan natin mamaya-maya kung ang kasalukuyan niya ay nasa pasok pa rin sa severe tropical storm. Dahil yung 1-minute average ni Opong ay under severe tropical storm at 102 km per hour. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Magsisimula tayo sa bandang katimugan ng bansa, which is ang apektado ngayong lugar sa bandang Mindanao hanggang Southern Luzon muna. At makikita natin ang makapal na kaulapan na to at yung pinaka-sentro ni Bagyong Opong. Mapapansin ninyo medyo naaantala ang kanyang further intensification at kitang-kita naman po dito yung kanyang tail bumubuntot, medyo kumakalat yung kanyang southern quadrant
medyo meron kasing vertical wind shear dito na malakas mula sa timog silangan na medyo naka-apekto ngayon sa sirkulasyon niya. Makita mo medyo sumusuray-suray yung pinaka-upper low niya. Ito yung low level. I-post natin ha para makita ninyo. So, para maintindihan natin. Ito yung pinaka-low central niya. Makikita nyo nandito. Ito yung pinaka-upper. Yan. Then, medyo bumabalo-baluktot yung pinaka-katawan niya. So, imagine niyo po, ito yung top, ito yung bottom, at medyo bumabaluktot kasi medyo may tumutulak sa kanya rito sa timog kanluran. Habang umiikot tuloy siya, medyo sumasabog tuloy yung kaulapan niya dito sa may bandang southern quadrant. So, ang resulta po is ganito ang nangyayari. Yan. So, medyo nahihirapan siya kumilos. Nahihirapan din siyang mag-organize pa dahil may umiistorbo sa kanyang pag-develop. Yan. So, magsisimula tayo sa may bandang Mindanao. Ang buong Surigao o bandang Caraga, magiging maulan po, moderate to heavy rain showers ngayon ang umiiral dyan. I-heavy rain potential mode natin para makita natin ang mga areas na maapektuhan ng heavy rains. Yan, ang buong Surigao region, kabilang na ang buong Caraga. Kasama na ang Agusan del Norte, Misamis Oriental, hanggang Agusan del Sur na po, hanggang dito sa may bandang Davao del Norte. Yan, mga clusterized po na heavy rains. So, magkakaroon kayo ng mga biglaang intermittent na boost ng malalakas na ulan and then mag-moderate siya. Kabilang na ang buong Eastern Mindanao, kasama na ang City of Davao, so makakaranas kayo ng mga occasional rain showers. Kabilang na ang Northern Mindanao mula Misamis Oriental, kasama na ang Cagayan de Oro, Bukidnon, pababa na yan ng bandang North Cotabato, so most of Sorsogon area at Barm makakaranas na ng most of gloomy na panahon o paligid na may ilang bugso ng hangin na may kasabay po ng mga kalat-kalat pag-ulan, kabilang na ang General Santos hanggang Sarangani po. Although hindi masyado ramdam ang impact, hindi kagaya ng mga taga Surigao del Norte na mas ramdam po ang impact nitong outer rain ni Opong. Yan. Lalo na ang Dinagat Islands, matitindi po ang pag-alon dyan, kasama na ang Dinagat at Siargao Island. Hopefully, suspend muna kayo dyang mag-surfing, delikado po, at maulan din sa inyong paligid. The rest ng bandang Lanao del Sur hanggang Misamis Occidental and rest of Zamboanga Peninsula, dahil na rin sa nahahatak na habagat ay magkakaroon kayo na maulap na himpapawarin at kalat-kalat na pag-ulan na may inaasahang pagkidlat at pagkulog din, kabilang na ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte at dyan na rin pababa ng Basilan at Ulusulo po. So magdala po ng payong sa mga lalabas pa rin po, maging ang bahagi nga po ng Maguindanao, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan po. So magdala po ng payong mga folks. Pagdating naman sa Visayas area, magiging maulan pa rin ang bahagi nga po ng Panay Island at Negros region. Nakakaranas kayo ng ilang mga moderate to some heavy rain showers nga po sa buong Panay region, Panay Island at Negros region, dahil nga po sa unti-unti nga pong paghatak ngayon dito sa ating habagat. So magiging maulap din ang buong Cebu, Bohol hanggang Dumaguete, kabilang na ang bandang Southern Leyte, which is dito ay nakataas nga daw kay Pag-asa sa tropical cyclone wind signal number 1. At dito naman sa may bandang Eastern Samar region, dito ay kay Pag-asa nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2 na raw sa kanila dyan. So kabilang na ang Northern Samar sa makakaranas ng moderate to heavy rain na may kasamang bugso na po ng hangin unti-unti hanggang Borongan at Gian Eastern Samar. So mag-ingat po sa mga kababayan natin sa Ormoc at Tacloban sa mga biglaang intermittent rain showers. At mula naman sa buong Southern Luzon, mula Masbate, Romblon, kasama na ang Burias Island at rest ng Bico region, nakakaranas na rin kayo ng mga unti-unti mga malalakas na pag-ulan o buhos ng ulan. Epekto na rin ng outer rain trough ni Opong. Kabilang na ang buong Catanduanes, Caramoan, kabilang na ang rest of Iriga, Legazpi, Albay, kasama na ang buong Sorsogon na nakakaranas kayo ng mga moderate to heavy rain showers. Kaya itinaas na rin dyan ni Pag-asa sa tropical cyclone wind signal number 2, lalo na sa bandang Catanduanes po. Mag-iingat po sa mga bugso ng hangin at mga posibleng pagguho ng lupa or pagbuwal ng mga puno po. Medyo nararamdaman na po ninyo dyan yung pinakabugso ng hangin unti-unti. And the rest ng Southern Luzon, kabilang ng Marinduque at Camarines Norte, unti-unti, medyo gloomy na rin kayo dyan. Unti-unti nagkakaroon na kayo ng mga drizzle rain showers dyan sa paligid. So habang unti-unting lumalapit itong si Opong, unti-unti magiging maulap na kayo dyan sa Camarines Norte
and then dahan-dahan magkakaroon na rin kayo ng mga biglang sunod-sunod na naman na mga pag-ulan. Mula naman sa Mimaropa, ang buong Mindoro, nakataas na rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, maging sa buong Coron, Palawan, hanggang dito sa may bandang Puerto Princesa. May mga ilang moderate to heavy rain showers tayo dyan, epekto pa rin ng habagat. Ayun, yung trough ng habagat na to, na nandyan sa may bandang West Philippine Sea. So, ingat po sa mga biglaang buhos ng ulan. Mula naman sa Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila at Central Luzon. Sa ngayon, medyo overcast pa rin tayo at gloomy. So, wala akong idea kung bakit pasok tayo sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pero nagiging maaraw pa naman tayo dito. Medyo sumisikat-sikat pa kahit paano yung haring araw natin. Pero pagdating sa hapon, occasional rain showers pa rin ang iiral sa atin, yung mga afternoon rain showers. At yung bahagi nga po ng Central Luzon, sa medyo nagiging maalinsangan muna ng pansamantala, kabilang na ang buong Central Luzon mula Tarlac hanggang extreme Nodo Luzon. Hindi pa rin mawawala ang mga pag-ulan sa may kanluran bahagi ng Nodo Luzon, lalo na ang Zambales, Pangasinan, La Union hanggang Ilocos region po. Epekto pa rin ng ating habagat na medyo nagtatabers dyan sa may banang karagatan ng West Philippine Sea. Pero dito sa may banang silangan ng Nodo Luzon, kabilang na ang buong Cagayan Valley, kasama na ang senta na nga po ng bandang Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Medyo nagiging katamtaman muna, medyo umaaraw-araw muna sa inyo dyan. Kasama na ang Benguet, yan, Nueva Vizcaya hanggang dyan sa bandang Nueva Ecija. Magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa mga afternoon rain showers pa rin natin. Nakataas pa rin ng forecast dyan sa bahagi ng yan. So, most probably, ang bahagi ng bansa nga po natin, ang mas nakakaramdam ngayon ang presensya ni Opong, ay ang bahagi nga po ng Bicol Region, diyan sa may bandang Catanduanes hanggang Sorsogon. At Eastern Samar Region, ang most of concentrated, kabilang na ang bandang Caraga area at Surigao Region. So, mag-ingat po ang lahat ha, dahil kung titingnan natin muli, yung pinaka-Doppler radar imagery ng CIMMS, ay malawakan na po ang pag-ulan ng nararamdaman dito ng mga taga Surigao del Norte, Eastern Samar at bandang Camarines Sur hanggang Sorsogon na po yan, kasama ang Catanduanes. Kitang-kita po ang matinding dala ng ulan. Pero dito medyo nahihirapan ngayon, medyo hirap po ang nagiging development niya dito. Medyo sumusuray siya, may tumutulak kasi sa kanya sa Timog Silangan Kaya medyo naaantala ang kanyang sirkulasyon habang ito ay kumikilos pahilagang kanluran, which is tatalakayin natin mamaya-mayang konti. Pero mula sa ating mean sea level pressure and rainfall forecast, courtesy of ECMWF, tingnan po natin. Yan, makita po ang bandang Eastern Visayas nga po, kabilang na ang bandang Bicol Region, sa may bandang Sorsogon po, nakakaranas na kayo dyan ng mga moderate to heavy rain showers. At ilang bahagi nga po ng west portions ng Visayas, epekto po ng hatak sa habagat. Pero mapapansin ninyo, hindi gaano sa may bandang most areas ng Mindanao. Bandang Surigao del Norte lang talaga or bandang Caraga ang nakakaranas ng malawakang pag-ulan. Dito naman sa kanluran ng Nodo Luzon, epekto po ng habagat. Hatak pa rin sa habagat kahit papano, nagpapaulan pa rin sa buong Mimaropa. Hindi masyado sa may bandang Davao Oriental, Davao Occidental ang mostly ang concentrated. Hindi pa gaano sa may bandang Calabarzon at Metro Manila at extreme Nodo Luzon. Lalo na sa silangan, magkakaroon lamang ng mga isolated lamang na pag-ulan. So, hindi pa gaano ramdam ang presensya ni Opong mula Calabarzon area, pataas na yun ng Central Luzon sa Hilaga. Yan ay hanggang mga alas 2 po ng hapon. Pero kung titingnan natin, mamayang 2 o'clock PM onwards, ayan, makikita na po natin ay malawakan na ang pag-ulan dito sa Kabikulan. Kabilang na ang Camarines Norte, umaabot na sa buong bahagi nga po ng buong southern part ng Bicol Region, mula Iriga na yan hanggang Sorsogon, at hanggang heavy rain na po ang nararanasan ng mga taga-Eastern Samar areas. Yan, probably may rason na si Pag-asa para magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dyan. At posible pang umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 kapag lumalapit na yan mamayang gabi bago maghati at hanggang madaling araw siguro. So magready-ready po tayo, lalo na ng mga taga Camarines Sur po at Northern Samar po ha. At kabilang na ang bandang Leyte at west portion sa Visayas, nakakaranas din kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan din po dyan. Mimaropa at west portions ng northwestern Luzon sa Zambales. Nakakaranas din kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers dyan mamayang hapon.
Sa Metro Manila, mukhang 50-50 na magkakaroon tayo ng mga occasional rain showers. Probably isolated lamang ito, so walang masyadong problema kung magkakaroon tayo ng mga light drizzle rains mamayang hapon. Hindi naman matindi pa ang buhos ng ulan yan. At sa Northern Mindanao area. Pero bandang Davao Region, mukhang hindi naman nakakaapekto ang pag-ulan sa inyo mamayang hapon. Siguro isolated rain showers lamang. Pagsapit naman mamayang 8 o'clock PM onwards, ito na po yung pinaka-crucial, lalo na sa mga taga Bicol Region. Malawakan na po ang pag-ulan ang nakikitaan natin sa buong Eastern Visayas. So halos buong Eastern Samar Region na, apektado na. At malamang ay suspended pa rin malamang hanggang bukas ang kanilang klase dyan. At nakikita natin ang buong Bicol Region, apektado na po nitong si Opong. Lalo na ang buong Camarines Sur, maabot na rin sa Camarines Norte. Yan. At sa Kalura naman dahil sa hatak sa habagat, apektado na rin ang buong west portion sa Visayas, Mimaropa, at mukhang uulan-ulan na rin tayo sa Metro Manila at Kanlura ng Nodo Luzon or most of Central Luzon hanggang Cagayan Valley. Medyo umaabot na rin yung quadrant dyan ng outer rain trough. Pero hindi pa rin inaasahan na aabutan tayo ng tropical cyclone wind signal. Pero medyo exaggerated nga po yung TCWST Pag-asa, malamang ay nakataas tayo sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 pa rin sa Mega Manila. So yan po. Kung i-further po natin yung forecast hanggang 26, September 26 siguro, kung i-further po natin yung forecast, mapapansin po natin ang malawakan na po ng pag-ulan sa halos buong Eastern Visayas region na at buong Bicol region. Ayan. Medyo hindi paramdam sa bandang Metro Manila. Pero yung bandang Palawan po hanggang Northern Mindanao, nakakaranas na kayo ng hatak dyan sa habagat. Yung monsoon trough na nahahatak po ni Bagyong Opong, nagpapaulan ngayon sa buong Visayas area. Lalo na sa bahagi nga po ng Eastern Visayas. Ay, no? Malawakan at natinding pag-ulan po ang aasahan ninyo dyan. At makikita natin mula 50 to more than 100 millimeters na po ang magiging pag-ulan sa Eastern Samar Region at bandang Sorsogon. So medyo mag-iingat po ang lahat, lalo na bukas po ng madaling araw yan. Tuloy-tuloy na yan. And then kung titingnan natin kinabukasan ng alas 8 ng umaga, which is ito nga po yung ini-expect natin, lalapit na yan sa bandang Metro Manila. Una munang lalapitan ito ang bandang Laguna. Makita natin ay malawakan na po ang pag-ulan sa buong Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila. Unti-unti mas nagiging occasional na po ang pag-ulan natin sa Metro Manila, buong Eastern Samar Region, buong Bicol Region. So ito mukhang violent rain na po ang nararanasan bukas ng umaga ng mga taga Bicol Region. Yan. So malamang nakataas yan. Kung magsusustain po siya sa typhoon category na nandyan na yan sa kalupaan ng Bicol, asahan natin magtataas yan ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa daraanan mula Sorsogon hanggang patawid na nga po yan ng bandang Marinduque. Yan, dama yan ang Marinduque sa aabutan ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 under typhoon category po yan ha. So depende pa rin yan sa land resistance kung medyo mababawasan po yung maximum sustained wind niya. So mula buong Southern Luzon na po ang tatawirin yan ha. Maghapon, umaga pa po ito. So tingnan natin bukas ng hapon kung ano ang magiging epekto ni Opong kasama ang Metro Manila. Bukas po ito ng hapon. Yan, in-extend na natin yung forecast. Ayun, grabe na po. At nasa bandang Laguna, matinding pag-ulan na po ang umiiral sa buong Laguna hanggang Batangas. Dito sa Metro Manila ay nakakaramdam na rin ng pag-ulan. So mga bukas po yan ng hapon. Mas matitindi po ang pag-ulan ang mararamdaman ng mga taga Laguna at Batangas, Mindoro, Marinduque, Burias Island, Camarines Norte, Quezon Province, nakataas hanggang dyan sa may bandang Baler. So delikado po. Expect na po natin ang mga posibleng mga malawakang pagbaha niyan. Bukas po yan pagsapit ng hapon lalo na. And then bukas po ng gabi, tingnan natin yung magiging further forecast niya. Yan, sa mga bukas ng gabi, ito nasa bandang bandang Nasugbu, Batangas na yung sentro ni Opong nito. Makikita natin magiging malawakan na rin ang pag-ulan sa Metro Manila, pero yung matitinding pag-ulan ay apektado ang buong Mindoro, Batangas, ayan. So
Base rito ha, yung pag-ulan sa Metro Manila mukhang hindi ganun katindi ang buhos. Probably mga heavy rain showers siguro naglalaro 50 mm siguro, 25 to 50 mm ang magiging accumulated rainfall sa Metro Manila. So again, depende po talaga yan sa magiging maximum sustained wind ni Opong kung magtataas sa tropical cyclone wind signal number 2 o number 3 ang Metro Manila bukas maghapon, probably mga bandang hapon o gabi. Yan, tingnan po natin. Pero ang mas malawakan na inaabutan po ng pag-ulan ang west portions ng Visayas at bandang Palawan nga po. Mas concentrated sa bandang Laguna or bandang Batangas. Yan, inaabot. Pero base dito, yung 50 mm nga po, umaabot din sa bandang Metro Manila. Yan. So, posible ang Metro Manila, meron na rin tayong mga heavy to violent rain showers niyan na 50 mm ang expected na accumulated rainfall ang ibubuhos niya. Bukas po yan starting ng hapon siguro. Yan yung kasalukuyang forecast kasi nito. So, maaari pang magbago yan bukas, which is i-update naman natin yan bukas ng umaga. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. As of 11:45 AM na nga po, ang center air pressure na po ni severe tropical storm na si Opong ay nasa 991 hectopascals na po. So, yung kanyang 1 minute average sustained wind, 102 km per hour at bugsong umaabot na ng 132 km per hour. Ang 10 minute average nito ay 90 km per hour. Ang severe tropical storm na nga siya at bugsong umaabot ng 117 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 18 km an hour po. So, kung kukunin natin yung computation ni Pag-asa, kung yung kanyang 10-minute average, 90 km per hour ngayon, as of 11:45 AM, kukunin lamang ninyo ang 85% niyan, 85% ng 90 km per hour. So, ano po yan? 0.9, diba? So, yan. Kung kukunin po natin yung 85% niyan, probably kay Pag-asa nasa 76 o 77 km per hour po yan. So, naglalaro 75 to 76 km per hour yung maximum sustained wind yan. Kung kukunin natin yung computation ni Pag-asa. At bugsong umaabot po ng 99 km per hour. Yun yung lumalabas na bugso niya. Kung kukunin o ipagbabasehan natin sa computation ni Pag-asa. So, yun po ha. Yung maximum sustained wind niya. So, mukhang kapareho yan sa huling report nila kaninang umaga na 75 km per hour at bugsong umaabot na mga 90 to 99 km per hour po yung bugso niya. So, yun po yung analysis natin. At pero yung aking computation base sa 1 minute average ay 90 km per hour po ito at bugsong umaabot ng 117 km per hour. So, malakas-lakas na siya. Kaya malamang ay ngayon 11 o'clock na, alas 12 na nga po. Kung titingnan natin sa official advisories ng Tropical Cyclone Wind Signal ni Pag-asa, tingnan natin yung update nila. Ayan. Ito na po yung latest update ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kay Pag-asa. Apektado ang buong Metro Manila hanggang Isabela na po yan. Na exaggerated po yung forecast niya ng Tropical Cyclone Wind Signal. Abot na po ang buong Central at Extreme North Luzon, Mega Manila, kasama na ang Quezon Province at buong Mindoro, Marinduque at dito naman sa may bandang Kanluran, kasama ang Aklan, Capiz, Antique at Iloilo sa Hilaga, sa may bandang Negros Oriental sa Hilaga, bandang Daan Bantayan sa Cebu, Leyte at southern part ng Eastern Samar, kabilang na ang Gian Eastern Samar. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 yan. Pati sa bandang kalahati ng Masbate, yan, nakataas din sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Tropical Cyclone Wind Signal number 2, nakataas na sa buong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, so halos buong Bicol region nakataas na. At northern at east portions ng Samar, nakataas na rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ayon yan sa pinaka-official cyclone bulletin ng Tropical Cyclone Wind Signal ni Opong. Ito yung forecast track. Kung gusto nyo malaman ang official forecast track ni Bagyong Opong as of 11 o'clock AM yan. So, pareho yan sa aking Tropical Cyclone Sector. So, wala naman masyadong problema. So, diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Sector. Ngayon, ang layo ngayon ni
Bagyong Opong as of 11:45 AM. Tayo natin mag-load. Nire-refresh po kasi lahat ng kanyang track dahil umaabot sa more than 10,000 data points ang pumapasok sa aking Tropical Cyclone Sector webpage. Ang reference point natin ay ang bahagi ng Eastern Samar or bandang Hernani. Eastern Samar. Yan. Hernani tayo, malapit sa Gian dahil ito yung pinaka-elevation. So kung susukatin natin ang layo ni Opong ngayon, 328 km east ng Hernani, Eastern Samar. Yan. Nandyan na po ang lokasyon niya. So mapapansin nyo po, medyo laggy dahil napakadami na po ng data na pumapasok sa kanya. More than 10,000 bits ng data. Wala po tayong magagawa dahil napakarami po ang mga tropical cyclone natin around the world, kasama na ang West Pacific Basin natin. So, yun po at ang kanyang tropical cyclone track combination, itong si dating bagyong Nando. So, pahina na po siya under severe tropical storm. So, mabilis na kaagad siya magiging low pressure area kaagad ayon sa data feed ng Japan Meteorological Agency. And for the next 24 hours, baka low pressure na kaagad yan. So, hindi na natin masyado concern yan. At mukhang naging maganda ang pagtama, although medyo malaki ang naging damaging sa Hong Kong, kabilang na ang Macau. Yan, imbis na basura daw ang kumalat sa kalye ng Macau, puro isda, malalaking isda daw ang kumalat sa kanila sa Macau. Sana ganun din sa Pilipinas, ano. Anyway, ang lagay nga po ng tropical cyclone track combination natin ay hanggang tropical cyclone wind signal number 3 at base sa aking estimated tropical cyclone wind signal range ay hindi pa masyado abot ang epekto nito sa Eastern Visayas at bandang Bicol region po sa ngayon. Ayan hindi pa masyado pa nagpapang-abot. So, yun po. At mapapansin po natin sa pinaka-satellite, pinakita ko sa inyo kanina na medyo naaantala po yung kanyang sirkulasyon dahil napakalakas po ng kanyang vertical wind shear dito sa timog silangan ng bagyong si Opong. Kaya medyo nakipapansin niyo yung galaw niya, sumusuray-suray siya. Nahihirapan siya kasi medyo may nagkakaroon ng shear. Ano ba yung shear area na yan? Pag sinabi kasi shear, ito yung mapapansin niyo po, ito yung circulation niya sa low quadrant, and then habang nagre-regenerate siya mula dito, yung vertical wind shear sa kanya naman tumutulak naman sa kanya. Kaya ang nangyayari, napipiga ngayon yung dito, yung portion niya. So, ang nangyayari, mapapansin niyo medyo nagha-hampering or nagre-restrict yung kanyang sirkulasyon. Kaya makikita ninyo mayroon siyang kaulapan dito na naiiwan. Ayan Yun kumbaga yung buntot napuputol po habang umiikot o nagsisirculate itong si Opong, may naiiwan tuloy sa kanya na mga trough dito kasi nga po may tumutulak sa kanya. Malakas yung puwersa ng tulak ng hangin. So, yung kanyang organized development medyo naghahampering, kaya alanganin tuloy yung forecast kung tuluyan itong magiging typhoon category mamayang hapon. Pero kung pagbabasa natin ang tropical cyclone track combination ay ngayong hapon daw inaasahan ay itataas sa typhoon category. Pero base naman sa Joint Typhoon Weather Center, manatiling severe tropical storm ito. Mananatili daw sa severe tropical storm ang development ni Opong. Ganon din ang pinapakita ng Japan Meteorological Agency, mananatiling severe tropical storm ito. So medyo nagkakaroon tuloy ng medyo erratic ang extended forecast tuloy. Ito po yung kay Pag-asa, typhoon category daw siya ngayong araw, mamayang hapon. Ayan So yan po yung data feed niya. Ngayon, sa nagtatanong, ano ba talaga ang unang magiging landfall ni Opong? Well, base na rin sa ating tatlong tropical cyclone track na ito mula sa tatlong weather agencies nito, kung kay Joint Typhoon Weather Center natin pagbabasihan, mapapansin ninyo mukhang una pang tatamaan dito sa dulong bahagi ng Batag Island, sakop ng Northern Samar. Unang maglalandfall sa Batag Island. Anong oras ba yan? Mga lamang, bukas ng madaling araw. So, bukas ng madaling araw, siguro mga 2 or bandang 3, 2 o'clock o 3 bukas po ng madaling araw, unang maglalandfall sa Batag o Batak?
Batag Island, yan, sa Northern Samar. Kung pagbabasehan natin ang kay Joint Tamper Weather Center, kung kay Pag-asa naman ang pagbabasehan natin na cyclone track, dito mukhang lihis na sa samiban ng Rapu-Rapu, pero posibleng tumama yan sa Rapu-Rapu pa rin, pero dito lilihis lang siya ng Rapu-Rapu, pero unang tatamaan ang bandang yan, Tiwi. Sa Tiwi ang mukhang nakikitaan na unang landfall ni Opong, ayon yan sa tropical cyclone track ni Pag-asa. Pero posibleng magrapu-rapu yan ha. So hindi natin alam kung bandang rapu-rapu sa Albay or Batan Island kasi masyadong alanganin, dikit na dikit sa may bandang rapu-rapu hanggang Tobeco o Bakakay. Yan. Sakop pa rin yan ng Albay. Ayan, sakop siya ng Albay. So, yun po yung magiging possible na magiging landfall kung susundin natin ang tropical cyclone track ni Pag-asa. So, i-separate nga natin para mas malinaw. Ayan. So, under typhoon category po yan, starting bukas po, dang madaling araw, posibleng maglalandfall ito dito sa either Rapu-Rapu Island, Tabaco o Tabaco. Yan, bandang Tabaco o San Miguel Island or Tiwi. Yan, dyan ang posibleng tamaan niya. Yan ay ayon sa forecast track ng data feed ni Pag-asa. Then, magtatabas dito sa buong Quezon Province. Babaybay rin ito ang buong Naga hanggang Sipocot. Then, tatawid siya ng bandang Buena Vista. Mag-aatimonan Quezon siya. Then, magtatayabas. So, malamang nakataas sa tropical cyclone mean signal number 3 or 4. Depende sa maximum sustained wind. Ang halos buong Naga, Buena Vista, so Quezon Province yan. Then Lucena, nakataas sa tropical cyclone 3 or 4. And then magsa San Pablo, then Tanawan, so medyo mataas na siya ng konti. Bahagyang tumaas siya ng konti yung track ni Pag-asa. Magtatanawan to o Santo Tomas. Yan, pasako pa ata ito ng Batangas. Hindi pa masyado sakop bandang Los Baños, Calamba, Laguna. Pero malamang nakataas yung tropical cyclone signal number 3 or 4. Kabilang na ang Los Baños, Laguna hanggang Cabuyao. Yan, 3 or 4 siguro yan. Yan. At habang tumatawid nito o binabaybay ang buong Laguna, din tatawid dito ng bandang Indang. Yan, bandang pasok na ito sa may bandang Silang, Indang, then mag-General Emilio Aguinaldo, Cavite, sakop ito ng Cavite, then e-exit ito bandang Maragondon, sakop ito ng Cavite. So dito alanganin siya. Yan yung base sa forecast track ni Pag-asa ha. So mga gabi na siguro ito o bago maghating gabi, nasa karagatan na ito ng Cavite, ng Maragondon, Cavite. Yan, baka bukas na siguro yan ng madaling araw or bago maghating gabi. Yan ay forecast track po ni Pag-asa ha. Yan, habang kasalukuyang nire-report natin. Kay Japan Meteorological Agency naman ay ang posibleng unang ilandfall niya either ang Rapu-Rapu Island or Batan Island. Yan ang maaaring unang tamaan niya. So, sakop po yan ng Albay. So, Rapu-Rapu Albay or Batan Island sa Albay ang unang landfall nitong si Opong. And then, magse-second landfall po siya sa may bandang San Narciso, sakop ng Quezon Province. Third landfall sa may bandang San Juan. Kung titingnan natin maigi, mukhang sakop na ata siya ng Batangas. Correct me if I'm wrong. Or sakop pa rin siya ng Quezon Province. Ito po yung linya niya eh. So mukhang sakop pa rin siya. So sa bandang Sariaya, Quezon ang pinaka middle point landing nito. Ayan o. So sakop siya ng bandang Sariaya, Quezon. Yan ang unang tatamaan. And then magtatabas po ito ng Batangas mula San Antonio, Padre Gracia. So alam nyo na po yung magiging tropical cyclone wind signal number 3 or 4 sa bandang Sariaya, Quezon, and then bandang Lipa. Yan, sakop yan. 3 or 4 po ang tropical cyclone wind signal number kung sakaling typhoon category ito, si Opong. Tatawarin nito ang Taal Lake maghapon hanggang Agoncillo, Magagalaka o Tuy, Lian, and then e-exit ito siguro bago maghating gabi rin sa may bandang Nasugbu, Batangas. Sa karagatan po ng Nasugbu, Batangas, e-exit itong si Opong. Papunta na ng West Philippines yan. Siguro either bago maghating gabi
kinabukasan yan ng gabi or next day na ng September 27. Lalabas ito ng Nasugbog, Batangas. Ayon yan sa Tropical Cyclone Track ng Japan Meteorological Agency naman. Kay Joint Typhoon Weather Center naman, kung pagbabasahin natin yung forecast track niya, ay maaring ang unang magiging landfall niya ay dito sa bandang Batag Island. Yan, maaring unang magiging landfall din niya, which is binanggit na rin natin kanina. Unang magiging landfall ng Joint Typhoon Weather Center ay ang Batag Island sa Northern Samar, then second landfall dito sa may bandang Puerto Diaz. Kung sakaling lumihis ito sa Batag Island, maaring ang Puerto Diaz ang magiging first landfall niya. Pero kung sa kasalukuyang forecast, maaring sa Batag Island ito unang tatama, then second, Puerto Diaz sa Sorsogon, and then magtatraverse ito ng Legazpi. So alam na natin ay magiging magtataas ang tropical cyclone wind signal number 3 or 4 sa Legazpi hanggang Iriga, then magta-third landfall ito sa bandang San Andres, sakop ng Quezon Province, and then tatawid dito sa bandang Baybayin ng Marinduque. So magfo-fourth land ito sa may bandang Mangpong, Marinduque, sakop ng Marinduque, and then mag-fifth landing dito sa may bandang sakop ng San Juan. So pasok ito sa Batangas, San Juan, Batangas na siya. Then, tatraversin nito ang buong Batangas maghapon hanggang Ibaan, Alitagtag o Buwan, hanggang dito sa may bandang San Luis o bandang Lemery. Then, tatawid na naman siya sa bahagi nga po ng Balayan, sa Balayan or bandang Calatagan, Batangas. Then, e-exit ito sa sakop ng bandang Calatagan, Batangas bago maghating gabi o kinabukasan na po ng September 27, 2025 po. Yan naman ang forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. So makikita niyo po ang differences ng tatlong weather agencies. Medyo mataas pa po yung kanyang cone of error or uncertainty. Iba-iba pa rin po yung mga nagiging forecast track ng tatlong weather agencies na ito. Pero ang malinaw lang mga folks, kung kukunin natin yung mean track ay inaasahan na natin talaga ang buong Southern Luzon ay tatamaan at tatawirin itong si Opong. So, kung kukunin natin yung mean track, malamang Sorsogon talaga ang una nitong tatamaan. Yan. Either Sorsogon or bandang Albay. Yan. Either Puerto Diaz or Rapu-Rapu ang posible niyang unang tatamaan. Then, tatabersin niya nga po ang buong Southern Luzon. Pinanggit na natin, maglolosena siya bandang kinabukasan ng madaling araw, ayon naman yan kay Japan Meteorological Agency, and then e-exit ito ng bandang Batangas, dito sa bandang Nasugbu, Batangas. Yan, kinabukasan na. So, yan po yung ating mean track at malinaw naman po yan mga folks ha. So, makikita nyo naman yan sa aking webpage para sa gusto pa rin maunawaan na ating mga kababayan yung magiging cone of error. Well, malawak pa talaga yung cone of error niyan dahil kung pagbabasa natin yung forecast track ay nanatiling very erratic o malawak pa rin ang cone of uncertainty niya. So sa mga nagsasabi na tataas daw ito, tatama ng Metro Manila, base na rin kay ECMWF, well sa ngayon ay nanatiling almost stationary ang forecast track ng tatlong weather agencies na ating ginagamit. Ayan o. So hindi siya nakikitaan na re-rectar muna ng Metro Manila. Well, kung kay Pag-asa ang pagbabasehan nga natin, malamang magkakabite lamang siya. Yan na po ang pinakamalapit na range niya. Magkakalamba Laguna siya hanggang Cavite. Yan na po siguro ang pinakamalapit niya sa Metro Manila. Pero yung rektang magme-Metro Manila sa ngayon, mukhang hindi pa naman nakikitaan. Yan. Yan lang po ang kasalukuyan niyang cone of error. So, malawak pa po yung cone of error. And again, medyo nahihinder po yung development ni Opong. Makikita mo po dito sa satellite imagery na yung vertical wind shear sa kanya medyo hinahamper ang kanyang development o yung further development. Kaya malalaman natin ngayong hapon kung itataas ni Pag-asa yan into typhoon category. Pero nasisiguro natin just in case mananatili ito sa severe tropical storm. Kung pagbabasahin naman natin ang SpaghettiOs models o tropical cyclone intensity forecast para kay Opong, within 24 or next 24 hours, mapapansin natin na natiling severe tropical storm siya within or next 24 hours. Pero sa susunod pa raw siya na 3 o 2 to 3 days o within 3 days,
magka-category 1 typhoon. So malayo po yung forecast natin dito sa tropical cyclone intensity forecast. Hindi kagaya natin dito sa mga tropical cyclone forecast ng mga official weather agencies gaya ni Pag-asa. Ngayong hapon, mga posibleng ngayong hapon, itataas na ni Pag-asa ito sa typhoon category. Ito po yung forecast track niya. At ito yung details. Yan. So malinaw yan mga folks ha. Hindi pa rin 100% yan. Maaari pang i-decide ni Pag-asa yan na itataas sa typhoon category. Sa ngayon, ang medyo maliwanag sa atin ay severe tropical storm pa lamang ang maaaring mananatili sa kanya kung sakaling patuloy siyang ini-interrupt ng vertical wind shear sa timog silangan ng bagyong si Opong o yung mula sa southeast location. So, yun po ang pinaka-analysis natin at diretso agad tayo sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Mula sa mga computer simulations natin kay GFS, makikita natin mababa rin yung trajectory ni Opong dito. So, Southern Luzon din ang tumbok niya. Dito, mas mababa nga, oh. Magmimindoro pa siya, oh. Mas mababa yung trajectory kay GFS. Oh. Hindi siya halos dito sa may bandang Romblon siya tatawid hanggang Mindoro. Yan yung forecast track ni GFS. Kay SMWF naman, ito, titingnan natin maigi. So, Southern Luzon na po yung trajectory niya. Yun, bandang Southern Luzon na rin. And then, kay NAVGEM naman, mas aggressive. Kung titingnan natin yung mas aggressive forecast, ito Southern Luzon din. Ito, medyo tugma ito sa tatlong weather agencies mula kay Pag-asa, GMA at JTWC. So, yun. Ang medyo mas bababa ngayon yung forecast ni SMWF at ni GFS. Yan. So, malawak pa talaga ang pinaka-cone of error niya habang malayo pa yung bagyo. Posible pang mas bumaba yan at posibleng mas tumaas ng konti. Yun lang po yung magiging forecast niya at mapapansin natin medyo may mga tropical wave na naman dito sa may bandang southeast of Guam. Sa global spectral model naman, mapapansin natin after kay Opong, mukhang may tropical wave tayo dito na mamataan sa southeast na naman ng Guam o south of Guam. At makikita natin yung trajectory niya, Southern Luzon din ang tutumbukin niya, magbibicol region siya sa Sorsogon, din tatawid dito ng bandang Lucena, din i-exit ito ng bandang Batangas. So, ayan yung forecast track niya. Sa mean sea level pressure naman, kung titingnan natin yung pinaka-detail ng galaw niya, ayan, ito rin ang magiging track niya. Yan, so Nasugbu Batangas din ang exit niya. So, yun po at kung matitingnan po natin, mukhang medyo may tropical wave po dito. Well, double check natin sa pinaka mean winds gamit ang convergence. Double check natin, sana meron ng data. Ayun, meron ng data. Well, medyo erratic pero merong bahagyang tropical wave na nabubuo dito. Titingnan pa natin dito within 12 hours to 24 hours kung ito ay magkakaroon ng consolidated na organized development at least 18 kilometers per hour pa. Yung kanyang kontrahangin, double check natin. So medyo nga meron, nagkakaroon na siya ng divergence o kontrahangin sa kanya. So anytime pwedeng magkaroon yan ng shallow convectivity. Sa ngayon napakahilaw pa, pero babantayin natin yan at maaaring i-post na rin natin yan sa Facebook page. So nanggagaling siya sa bandang south of Guam at mapapansin natin mukhang pahilagang kanluran din ang nagiging kilos niya. Obserbahan natin yan sa loob ng 55-hour period kung magkakaroon ito ng pinaka-development dahil base nga rin dito sa pinaka wind and speed and direction, nagkakaroon nga po ng major tropical wave dito sa may bandang south of Guam o southeast of Guam. Yan, kung i-animate natin siya, yan o. Ayan, medyo mayroong bagong tropical wave nga. Well, kung di-double check natin gamit ang 3C psych probability, makikita natin dito ay iba naman ang pinapakita malayo. Bandang east of Guam naman siya. Yan. Sa south of Guam naman, mababa, 5% lang. So, hindi masyado nakikitaan dito na further development kung mayroong mang tropical wave dito sa may bandang south of Guam. Mag-update na lang po tayo kung sakali dahil yung kanyang West Pacific Basin nga po ay mataas po yung kanyang favorable convergence. Ayan, medyo favorable po kasi ang nakikitaan natin dito base na rin sa ating TC formation probability. Ano? So medyo mataas siya. Yan, ganun din sa kanyang horizontal anomaly, medyo tumataas-taas na rin po.
nagmo-moderate. So, oobserbahan po natin yan sa loob ng 48 hour to 55 hour period po. Yan po. Wala pa naman kasi nakikitaan dito sa ating Tropical Cyclone Genesis. Yan, medyo alanganin pa kasi yung Genesis niya dito. So, hindi pa tayo makapag-conclude pa sa ngayon. Mag-observe tayo within 24 to 55 hour period po for possibility of convergence dahil mataas po dito sa may bandang south of Guam. Yan, magbabantay tayong maigi at mag-update tayo anytime. Samantala sa Ulat Indol, mukhang mayroong minor earthquake tayo ngayong umaga, nitong tanghali. Medyo may nadedetect na malakas-lakas na pagyanig dito kaninang ngayong 12 a.m. Ng tanghali na pala, 12 p.m. ng tanghali. So 12 p.m. po ngayong tanghali, mukhang may nadedetect tayo na medyo malakas-lakas na pagyanig. Kung papansin natin dito, wala ito sa Pilipinas. Base na rin sa data feed ni PHIVOLCS, wala naman masyado. So double check natin sa International Seismic Network. Meron sa may bandang Venezuela, so malayo. Bandang South America naman ito, magnitude 6.3. Pero malapit sa Pilipinas, wala, Venezuela lang eh. So meron isang magnitude 4. Pero madaling araw po ito. Pero tanghali, wala eh. So, hindi natin alam kung saan po yan or noise lamang dito. Tingnan po natin, baka mahina lamang na pagyanig yan. Kung titingnan natin sa ating local latest earthquake, wala pang pinaka-latest. So, wala tayong idea kung ito ay tectonic earthquake or man-made kasi nagkakaroon siya ng mataas na amplitude. At wala rin lumalabas sa pinaka-international seismic network natin ngayon. Well, tingnan natin, baka mag-update na lamang bigla yan. Hindi pa siguro pumapasok yung data ng triangulation. Pero so far, ay mula kahapon, tahimik naman ang ating seismograph at kukonti pa lamang yung registered sa data feed ni PHIVOLCS. Ayun, kukonti. At mukhang wala namang naitala na magnitude 4+. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Yan, for the month of September, kung ilan total earthquakes na tayo. Nasa total of 812 earthquakes na tayo. So mukhang aabot ng 1,000 bago matapos ang month of September. 763 dito is magnitude 2.0 pataas, 45 sa magnitude 4 at 4 ang ating magnitude 5.0. And so far wala pa namang nadadagdagan sa magnitude 5. So tingnan po natin, may halos huling linggo na po kasi nito ng September. Dahil next Tuesday ay huling araw na po yan ng September. So, tingnan po natin kung aabot pa ng 1,000. And so far, wala naman nadadagdagan na another magnitude 5. At so far, wala tayong registered na kahit isang magnitude 6. Hopefully, tuloy-tuloy yan mga folks. Pero, marami na ang clustered earthquakes bandang southeastern Mindanao pa rin at southeastern Visayas. Sa kanluran naman ng Extreme Northern Luzon, medyo tumataas din. Above 100 na ang total earthquake cluster dyan. So, mag-ingat pa rin mga folks. At narito naman nating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Huwebes, September 25, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, September 25, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin na medyo maglumi pa lang tayo sa Metro Manila, so wala po munang dapat ikabahala, pero ang dapat lamang na mag-ingat muna dyan sa bandang Bicol region nga po hanggang Eastern Samar at Surigao region po na kayo po ang mas apektado muna ng tinding sungit ni Opong dyan, yung outer rain band niya. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa data feed ng Aki Weather Station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.